two 10-pound, so each green box is 10 pounds, are suspended at opposite ends of a rope which passes over a light frictionless pulley. So yung orange natin or the red is the pulley. The pulley is attached to a chain. So say chain ito. Tapos ito kasi rope, yung dalawang ito, rope yan. So iba ang chain sa rope. The pulley is attached to a chain which goes to the ceiling. What is the tension in the rope? So we're looking for the tension in the rope. Tulad ng binanggit ko sa physics lecture, tension is a stretching force. Kung tutuusin, imaginein mo yung part ng rope. Sinabitan ka ng mabigat, 10 pounds, ang tendency yung rope ay nai-stretch. Tama? So, para ma-withstand niya or ma-hold niya yung 10-pound weight. Okay, for example, ganyan. Okay, para ma-hold po niya, meron din siyang in-exert na tension. So, pataas siya. But pataas, para nga ma-hold niya yung bigat nung 10-pound weight. And obviously, we can say arrow up, arrow down, summation of forces at y is 0. So, pataas si t, pababa si 10, set mo sa 0. So, t is equal to 10. 10 pounds. Ulitin po, summation of forces at y. Ano yung mga forces at y? Dito lang po ako sa side ng rope na to. Okay, iba kasi yung side na to sa side na iyon. Bale, malalaman nyo po na same lang yung t dyan at yung t dito. Bakit? Parehas lang naman po sila ng bigat na binubuhat. Okay, so analyzing this part only, we solve t is equal to 10. Nasundan? What is the tension in the rope? Palitan ko na lang ng TR, tension in the rope. So, TR is equal to 10 pounds. Each yan tig 10 sila. Kasi separate naman na, ibang weight yung binubuhat dito, ibang weight doon. Nataon lang kasi na equal yung binubuhat nila. So, tension in the rope is 10 pounds. Sa choices, walang 10 pounds kasi dapat ang tinanong dito, engineers, what is the tension in the chain? Okay. Kasi, i-combine naman natin si chain. Yung tension ni chain, pataas din siya. Ulitin ko lang, imaginein mo ikaw yung rope, ikaw yung chain, para mabuhat mo yung isinabit sa'yo, kukontrahin mo yung direction, di ba? Kaya kung ang direction ng binubuhat mo, pababa. Okay? Tama po ba? Ikaw, pataas. So, ang tension ni chain, obviously, equal to 20 pounds. Nasunod pa rin naman yan yung summation of forces equals to y set to 0, engineers. Tension sa chain, pataas. Yung dalawang 10, puro pababa, kaya ganyan siya. Equals 0. So, naging ganyan na. Tension sa chain is 20 pounds. Letter T. So, troubleshoot po yung tanong. Kasi kapag tension sa rope, madali naman nating masabi agad na tig 10 pounds sila both side. Pero pag tension sa buong chain, since siya yung pinaka-main na pinagsabitan, yung chain, so i-add natin tig 10. Kailan ka gagamit ng summation of forces? Kaya nga po isiniset nyo sa 0. Ibig sabihin magbabalanse na yung system. Balance. In equilibrium na siya. Kaya siniset sa 0. Okay, number 7. An object weighing 425 Newton is held by a rope that passes over a horizontal drum. Say, ito pong drawing natin is the cross-section of the drum. Okay, may sinabit kang rope dyan.
tali, tapos pinaikot mo, anong reason? Para makapagbuhat siya. Kunwari dito na part, bubuhatin mo po yung 425 Newton. Okay? The coefficient of friction between the rope and the drum, syempre hindi naman ganun ka smooth. So magaspang po ang rope, ganun na rin si drum. So may friction in between them, yung contact dito na part, yan, kung saan sila nagdikit. 0.27 daw yung kanyang coefficient of friction, mu. If the angle of contact is 160 degrees, so ito po yun yung theta sa gitna, kung saan nag-end yung contact nila. Sa rope sa kabila, dito nag-end yung contact, dito rin sa kabila naman nag-end yung contact. So joining that two ends of contact, kaya na yung angle natin. So i-denote ko na lang siya as beta kasi sa formula. Okay, so here, this is an application of belt friction in which T1 over T2 is equal to E raised to mu beta. T1 kung saan mo hahatakin engineers yung yung binubuhat. T2 naman kung saan nakalagay yung weight na binubuhat. So anong hinahanap natin? Determine the force that will raise the object. So obviously it's T1. Huwag kayong magpalito sa ratio na to. T1 yung force na pangbuhat. T2 kung saan nakasabit or nakalagay yung load natin. And take note, beta must be in radian. So 425 Newton, E raised to mu 0.27, and then beta equal siya sa 160 degrees. And converting it into radian, so pi over 180, we have tension in that side is equal to okay, 903.32 newtons. And from our choices, engineers, sobrang lalayo na. As in, magtaka ka, magkakalapit yung choices, pero malayo yung iyo. Kaya, troubleshoot ang gagawin mo. Sa pagka-troubleshoot naman, kanya-kanya kasing diskarte yun. Maaring ito ang i-troubleshoot mo, gawin mo 325 or 426, mga ganun na trial. Maaring ito rin mu ang nagkamali. So, pwedeng 0.26 or kahit ano. But the troubleshoot in here is the angle. It must be 150 degrees. So, troubleshoot. T1 is equal to 861 newtons. Yan na po yung mayroon kasi sa choices. Kung confident ka naman sa formula na ginamit mo, malamang yung choices ay yung problem po yung mag-a-adjust na lang. Or kung merong mga complicated na topic na at least nalaman nyo kung paano i-solve, yun naman yung mahalaga. Number 8. A horizontal force F, so yan po yung ating hinahanap, is exerted on a 20 kilogram box to slide up. So, since meron siyang mass, in kilogram is mass, diba? So, yung 20 kilogram box na yan, may weight na siya. Kasi, recall that weight is equal to mg. Right? So, may weight po kasi may mass. I-slide up natin siya. Kaya tingnan nyo po yung itsura ng F natin. Pataas. Pero horizontal Hindi ko drawing siya na ganun. Yes, yung F na yan, pataas siya. Kasi sabi ma'am, slide up. Pero note that horizontal daw yung force na F. Kaya ganyan dapat yung position ni red force. To be inclined in an angle of 30 degrees. The friction
force retarding the motion is 80 newtons. Engineers, kaya may dalawang arrow dito kasi yung isang arrow, frictional force, FF, bakit kaya pababa yung motion natin? Alin lang ba yung may contact? Diba yung box tsaka yung plane natin? And kung tutusin, yung movement talaga nung ating box is ganito. Tama po ba? Yung movement ni box is ganyan. A. Right? Sabi po, 0.75. Okay. Since sabi natin kanina that A is a direction of motion, once na may A, merong REF. Yun naman yung ikalawang arrow dyan. REF po yan. Kung ano yung direction ni A, kokontra na siya. Kontra lang siya, kaya reverse effective force. Balikan ko po yung frictional force. Ba't ganyan yung itsura niya? Kasi nga, frictional force, yun yung force na parang kontra naman nung plane, di ba? Ano ba yung orientation ng plane? Nakaganyan po yung itsura niya. Kaya yung frictional force mo, ganyan din. Okay? As in, kontra lang siya dun sa motion nung box. Na-try naman na natin na mag-slide sa playground, di ba? Nararamdaman din natin yung friction pag nag-i-slide. So, kung ito kasi pataas, slide up. Kung ang movement niya A, pag ganon, merong friction, kontra yan nung plane kasi bakit nagkakaroon ng friction? Hindi naman ganun ka-smooth or kakinis yung inclined plane. Okay, binanggit po na may kontra siya na 80 newton sa movement ng box. Question, how large must F be if the acceleration of the moving box is to be 0.75 meters per square second? In problems like this, engineers, in which we deal with bodies moving in an inclined plane, pinakamabilis po na paraan ng pag-analyze nito is summation of forces, hindi x, hindi rin y, kundi in the inclined must be set to 0. Okay? Pwede naman, kung gusto nyo, summation of forces in x is 0, magsa-summation of forces in y ka rin set to 0. Ito medyo hassle kasi dalawa yung gagawin mo. Whereas, pagka dinirekta mo na, since naka-inclined kasi yung flooring, sabihin mo na, or naka-inclined yung pinagdaanan ng box, edi dun mo na i-target yung solution. Okay. Pero dito ka lang muna mag-isip ng mabuti. What are the forces that is in the inclined or parallel sa inclined, naka-align sa inclined? Siyempre si frictional force nasa inclined yan kasi yan nga yung kontra ng inclined plane. Okay? Inclined means nakapahiga or naka-tilt at a certain angle. Si REF nasa inclined direction na rin. Ito yung inclined natin, engineers. Yan, yung direction yan. So, hanapin mo yung mga forces na nandyan sa direction na yan. So, yun nga po yung mga chinek ko. Si FF at saka si REF. Ma'am, paano naman po si weight tsaka F? Wala po sila sa inclined. Doon po mapasok yung component ng isang force, engineers. Diba? Parang ito, yung number 1. Kung tutuusin, itong resultant na yan, diba sabi natin, resulting force yan nung dalawa. Itong 8 tsaka 5, pwede mong sabihin na components yan. Resultant force has a components 8 tsaka 5, pwede mong masabi. Kasi nga, kaya nagkaroon ng R dahil dun sa dalawa. So, balikan natin yung problem na to. May components din po si F at saka si W. Kasi alangan namang hindi mo sila isali sa calculation. Ang goal mo to find F. Diba? Magtataka ka din. So, kunin mo ngayon yung component. How to find components? Madali lang po. Sundan nyo lang yung sasabihin ko. Sa pagkuha ng component, magsimula ka sa, unahin ko tong W. Magsimula ka kung nasan yung tip or yung dulo niya dito. Yan. Saka ka mag-drawing ng dalawang perpendicular line papuntang arrowhead dito. Dalawang linya na perpendicular. So, paano? 1, 2.
Okay? Di ba nanggaling tayo sa tip, engineers? 1, so pag ganyan yung unang arrow. 2, pag ganito naman yung next na component. Yan po is 90 degrees. Yun yung ibig kong sabihin. Dapat perpendicular yung makreate mong component. So 1, maggawa ka ng perpendicular. So 2. So yan po yung dalawang force or dalawa niyang component. Pababa at saka papunta doon. Okay. Wait lang, ayusin ko yung drawing. Dapat makita ninyo na naka-incline yung isa. Ito. Yung ikalawang drawing ko na force, engineers, yan yung nasa incline. Diba, pansin nyo, parallel si green at saka si blue. Ito, yung green. Parallel sila. Tsaka si blue. Kasi ito naman po, component ni weight in the incline. Okay, yung nasa baba. Ito, pwede mong sabihin another component yan. Sabihin mong component in Y. Pero hindi mo naman kasi siya kailangan. Kaya kahit wag mo nang ilagay. Ganyan na lang. And since 30 degrees doon, kaya rin po kayo doon sa tip nagsimulang mag-label ng components kasi lahat ng na-angle sa box is 30 degrees din. Okay, so pag ilalabas natin yung triangle na yan, di ba ganito na siya, engineers? This is W in, 90 degrees yan, sabi natin, dito na part. Tapos ito ay 30 degrees. Tapos ito is W. Di ba yung gray? Yung gray, yan yung W. Yung main. Kasi po, ito, di ba si W or yung gray na arrow is hinanapan lang naman natin siya ng components. Ang isa pang technique dito, dapat yung hinanapan nyo na component, yan nga si gray na W, siya dapat si hypotenuse. Kaya nga 90 degrees yung mid ng dalawa. Tignan nyo yung triangle na drawing ko sa ibaba. Si W is hypotenuse. So mula po dyan, i-apply ulit yung natutunan sa trigo. What trigo function? Sine. W inclined over W over the hypotenuse. Therefore, W inclined is W sine of theta. Okay, so i-check ko rin si green. So itong mga nakabilog, engineers, is the forces acting in the incline. Yan yung ating isasama sa solution. Okay, since si force, hindi rin siya nasa incline, obviously, horizontal force siya, or nasa x direction siya, hahanapin nyo rin po yung kanyang component. Same lang sa ginawa natin kanina. Start ka sa dulo niya. Okay, gawa ka ng dalawang line na perpendicular. So, 1, 2. Okay, yan na po yung mga component niya. Isa dito, isa doon. Okay, still, that is 90 degrees. Kaya, si red arrow is hypotenuse. Okay, so pag ilalabas nyo rin yan, engineers, labas natin. Ganito na yung itsura. So, this is W inclined. Diba obvious naman that this second component, siya yung naka-align ulit sa green line. So, siya po yung forces na nasa inclined naman. Hindi yung nauna. So, this is F. Kasi yan yung red na part or hypotenuse. Okay, ano naman pong, syempre, nag-a-act din yan sa box, diba? Remember, yung point na nasa box, may 30 degrees inclination din. Okay? 30 degrees yung inclination ng plane. Therefore, lahat ng forces na pwede mong makreate doon sa box, may angle din yan na 30 degrees kung sakali. So, anong trigo function gagamitin, engineers? Cosine naman dito. Kasi ang adjacent sa kanya, wait lang, W sine 30 yan. So, ito naman is, palitan ko na to ng 30. Okay, cosine of 30, adjacent is W inclined. Ay, ba't W inclined? F inclined, para yan. Okay, F. Kasi component siya ni F. Yan. Okay, so F inclined is equal to F cosine of 30 naman.
so ito na po yung ating mga gagamitin na forces. Encircle na natin yung mga forces in the incline. Yan, 4. So, mag-denote ka na lang ulit ng direction. Pag pa-right, positive. So, ano yung mga pa-right? Si F incline. Pa-right siya. Ano pa? Wala na. Sobrang halaga nung yung direction pa rin ng component, engineers. Kaya nga sabi ko po, mag-start kayo sa dulo ng force. Kaya yung naging arrow natin, pababa, tapos pa-right. Dito, si F incline. Pababa, tapos puntahan mo ngayon yung arrowhead ni F. Yun, dun na paraan makukuha yung direction ng mga components. So, minus REF, kasi pa-left, minus FF, ganun din si W incline. Puro sila pa-left or pababa. Okay, then substitute, engineers, F cosine of 30 minus mass times acceleration. So, ano bang mass natin? 20. And acceleration of 0.75 minus frictional force of 80. And then weight is equal to W incline minus, W sine 30. So, 20 times 9.81 sine of 30 equal to 0. So, what is F? So we have 0.22 kilonewton. So letter B, tayo dito. Yan. Aralin nyo po yung pagkuha ng components. Start ka sa tip, parang yan, sa tip ni W. Tapos puntahan mo yung arrowhead ni W using 2 perpendicular lines. Yun na yung dalawang components, yung perpendicular na lines. Okay, number 9 tayo. So ito may angle din yan na dito na part. So refer nyo na lang sa ating diagram. Number 9. So, a car travels 30 kilometers east and then 40 kilometers north. Nakita nyo po ba yung arrow natin? Nag-end dito yung arrow pero nag-move pa kasi siya 40 kilometers north. So, another arrow pataas naman. Or a total distance of 70. 40 plus 30 yun. In what time? In an hour. What is the average speed? So, pag sinabi nating average speed, careful tayo dito, engineers. Sobrang nagkakamali pa yung iba dito. Iba yung average speed sa speed lang. Pag speed lang, distance over time. Okay? Pero pag sinabing average speed, total distance over total time. Iba pag sinabi nating distance, yung mismong distansya na na-cover niya, 30 plus 40. Then total time, sabi po, in a span of an hour. So, ang average speed is 70 kilometers per hour. So, letter D. Okay. Ano naman po yung relationship ng average velocity? Okay. Pag average velocity naman, ito lang naman yung tatandaan niyo. Since inaral nyo na yung vectors dati, diba, pag sinabing scalar, magnitude lang. Ito kasi, ang speed is a scalar quantity. Kaya, magnitude lang, 70. Pero, velocity is a vector quantity. Kaya, bukod sa magnitude, meron pa siyang direction.
So, yun ang pinagkaiba ng speed sa velocity. Engineers, may direction ang velocity. Okay. So, hindi po siya total distance, rather displacement over total time. Okay. I-define po natin what distance and displacement are. Okay. Pag sinabi pong distance, as in, distansya na kinover mo from start to end. So, mula dito, yan, 30 plus yon. Kaya naging 70. But, when we say displacement, engineers, is the shortest distance from start to end. Shortest distance yan. From start to end pa rin. Kaya meron pong red line from start to end. So, ito po si displacement. Okay, so obviously that is 30 squared plus 40 squared. Over 1 hour, take 30 squared plus 40 squared, special triangle, naging 50 siya. Over, or 50 kilometers per hour. So, hindi pa to average velocity kasi wala pa siyang angle. Lagyan mo ng angle, engineers. Ito po siya, ang angle na yan. So, tan theta is equal to opposite 40 over adjacent 30. So, theta is equal to 53.13 degrees. Ano po kayang direction yan? North to east or east of north? Tinuro na yan sa trigo. Para magawa mo yung angle theta, ano bang naging reference mo? Diba sa ibaba? Kasi galing siya sa east, engineers. Yun lang naman yung logic. Diba, ikaw na naglalakad or ikaw na nagda-drive, nagpais ka muna bago north. Diba? Nagpais ka muna bago north. Kaya east papuntang north. Okay? Or this is also the same as 53.13 degrees north of east. Kasi kung ito yung east mo, pa-north ka daw. Kaya north of east. Ayan na po yung ating answer. Actually, kung maparaan kang tao or nagets mo yung mga concept natin, pwede mo namang ipaghalo yung concept ng resultant. Diba, yung red line is parang naging resultant yan naging resulta yan ng pinagsamang 30 at 40 kilometers direction. Okay? So, pwede rin po. Mode 2. Wala naman yung red line kung wala yung dalawa. Yun lang yung logic. Kaya pwede siyang considered as resultant. Paraan ng pang-solve natin ng resultant, si 30 angle 0, si 40 naman angle of 90. Bakit 90? Kasi pa-north. 90 degrees yan. Okay, so makukuha nyo naman, pag yan po yung ginamit sa mode 2 is 50 angle of 53.13 degrees. So, kagandahan dito, nakuha na pati angle agad-agad.